Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang focus ay ang pag-aalaga sa ating mga senior citizen. Sa aking karanasan, isa sa mga pinakakaraniwang problema na naririnig ko mula sa aking mga pasyente ay ang tungkol sa kanilang pantog. Kaya't narito ako ngayon para tulungan kayo. Paggising mo, pakiramdam ng iyong katawan ay pagod pa rin. Magsasaling ka ng isang basong cranberry juice, bubuksan ang isang malamig na soda, o kaya'y magtitimpla ng iyong karaniwang kape sa umaga na may gatas. Ngunit, makalipas lamang ang 20 minuto, papunta ka na sa banyo at pagkatapos, pabalik-balik ka na, iniisip mo na baka bahagi lang ito ng pagtanda. Hindi po eksakto. Maaaring ang dahilan pala ay ang mismong iniinom ninyo. Pagkatapos ng edad 60, ang iyong pantog ay nagiging mas sensitibo. Ang mga kalamnan na kumokontrol dito ay nagsisimulang humina at ang mga senyales mula sa iyong pantog papunta sa iyong utak ay hindi na kasing linaw tulad ng dati. Ang malungkot na katotohanan ay maraming inumin sa umaga na mukhang malusog ay lingid sa ating kaalaman na araw-araw na nakakasama sa ating urinary system. Masyadong mabilis nilang pinupuno ang iyong pantog, nagdudulot ng hindi normal na pag-urong at ginagawang mahirap para sa iyo na pigilan ang ihi. Kaya pabalik-balik ka sa banyo kahit isang lagok lang ang ininom mo. Ang ilan sa mga ito ay nagdudulot pa ng bahagyang pamamaga na ginagawang parang mahapdi ang pag-ihi. O kaya na may ginigising ka ng maraming beses tuwing gabi dahil hindi makapagpahinga ang iyong pantog. Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo ang 4 na inumin na kung patuloy ninyong iniinom tuwing umaga ay maaaring palihim na nagpapahina sa inyong pantog ng mas mabilis pa kaysa sa pagtanda mismo. At ang pinakakagulat-gulat na bahagi, ang huling inumin ay madalas na anunsyo bilang mabuti para sa pantog. Ngunit kung mali ang paggamit, maaari pa nitong palalain ang sitwasyon. Panoorin hanggang sa dulo dahil ang matututunan ninyo ay maaaring makatulong sa inyo na sa wakas ay makatulog ng mahimbing sa gabi at magkaroon ng mas mahusay na kontrol sa pantog sa loob lamang ng ilang araw. Pagkatapos ng isinta, unti-unting nawawala ang pagiging nababanat ng pantog. Ang mga kalamnan na kumokontrol dito ay humihina, kaya't mas mahirap pigilan ang ihi ng matagal. Ang senyales mula sa iyong pantog patungo sa iyong utak ay bumabagal din, na nagpapataas ng iyong tsansa na biglaang maihi, tumagas ang ihi, o madalas na magising sa gabi. At kapag umiinom ka ng maling uri ng likido sa pinakasensitibong oras ng araw, ang iyong umaga, hindi mo namamalayan na ginigising mo ang iyong pantog sa pinakamasamang paraan. Kaya, tingnan natin, nang mas malapitan ng 4 na karaniwang inumin sa umaga, na palihim na nagdudulot ng mga problemang ito araw-araw. Tatalakayin na natin ang mga partikular na inumin. Ang mga ito ay pamilyar na sa inyo. Sa katunayan, baka isa sa mga ito ang ininom mo kaninang umaga nang hindi mo namamalayan. Ililista ko sila mula sa hindi gaanong karaniwan hanggang sa pinakamalawak na ginagamit ng mga senior tuwing umaga. At ang una na nasa ika-4 na puwesto ay madalas tawaging isang milagro para sa kalusugan ng pantog. Ngunit ang katotohanan ay malayo rito. Inumin bilang 4, cranberry juice. Inumin sa umaga, 4, mukhang malusog ngunit tahimik na nakakasama sa iyong pantog. Akala mo ay may ginagawa kang mabuti, ngunit ang iyong pantog ay nahihirapan.
Iyan mismo ang kaso sa cranberry juice. Sa loob ng maraming taon, ang inuming ito ay pinuri bilang isang natural na lunas para sa pantog, lalo na sa pag-iwas sa mga urinary tract infection o UTI. Gayunpaman, kung umiinom ka ng cranberry juice tuwing umaga sa pag-aakalang makakatulong ito na linisin ang iyong urinary system, maaaring pinapahina mo pala ang iyong pantog araw-araw. Ang dahilan ay nasa kaasiman nito. Ang cranberry juice ay napaka-acidic at sa sandaling pumasok ito sa iyong sistema, ginagawa nitong mas puro at mas acidic ang iyong ihi kaysa sa normal. Nagiging malaking issue ito para sa mga taong higit sa 60 dahil ang mga kalamnan ng pantog ay mahina na at ang sapin sa loob nito ay nagiging mas sensitibo. Ang dagdag na kaasiman na ito ay maaaring makairita sa sapin ng pantog na nagdudulot ng pakiramdam ng hapdi habang umiihi. Madalas na pagnanais umihi, biglaang pag-ihi, o kahit na paggising sa gabi dahil sa biglaang pangangailangan. Isang pag-aaral noong 2016 na inilathala sa Journal of Urology ang natuklasan na kapag ang mga senior ay umiinom ng mataas na dosis ng cranberry juice araw-araw, sa paglipas ng panahon ay nakaranas sila ng 22% na mas mataas na panganib ng mga sintomas ng iritasyon sa pantog kumpara sa mga umiinom lamang ng tubig. Ito ay lalong totoo para sa mga taong may kasaysayan ng pag-ihi sa gabi o incontinence na nagpakita ng mas malakas na reaksyon sa mga acidic na inumin. Nagbabala rin ang mga doktor sa Mayo Clinic na ang cranberry juice ay dapat lamang gamitin bilang panandaliang suporta para sa pag-iwas sa UTI sa mga taong may panganib. Hindi ito dapat gamitin ng regular bilang isang nakasanayang bahagi ng iyong almusal. Ang pangunahing benepisyo ng cranberry juice ay nagmumula sa isang compound na tinatawag na proanthocyanidins. Ang compound na ito ay tumutulong na maiwasan ang pagdikit ng bakterya sa dingding ng pantog, ngunit ang epekto nito ay lumalabas lamang kapag ininom sa tamang dosis, sa tamang oras, at hindi kailanman bilang kapalit ng purong tubig. Ang mas nakakabahala ay karamihan sa mga deboteng cranberry juice sa merkado ay puno ng mga idinagdag na asukal, preserbatibo o artipisyal na pampalasa. Ang mga sangkap na ito ay hindi lang nagpapataas ng iyong blood sugar. Ginagawa rin nilang mas puro ang iyong ihi na pumipilit sa iyong pantog na magtrabaho ng mas mabigat upang mailabas ito. Para sa mga nakatatanda, kahit isang maliit na pagbabagong tulad nito ay sapat na upang magdulot ng pagtagas ng ihi o patuloy na pakiramdam na kailangan mong umihi. Kung naniniwala ka pa rin na ang cranberry juice ay nakakatulong sa iyong urinary system, pumili ng bersyon na 100% puro na walang dagdag na asukal at inumin lamang ito sa maikling panahon sa ilalim ng gabay ng isang profesional. Ngunit kung iniinom mo ito tuwing umaga sa pag-aakalang sinusuportahan nito ang kalusugan ng pantog, ngayon na ang oras upang huminto at bigyan ng pahinga ang iyong katawan. Ang maligamgam na tubig na may ilang patak ng sariwang lemon ay mas banayad. Hindi nito itataas ang kaasiman ng iyong ihi at tutulong pa rin sa iyong katawan na linisin ang sarili nito ng natural. May mga bagay na mukhang nakakatulong ngunit gumagana lamang sa tamang sitwasyon at ang cranberry juice ay isang malinaw na halimbawa niyan. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na inumin. Mukha itong hindi nakakapinsala, ngunit tahimik itong lumilikha ng maraming presyon sa iyong pantog tuwing umaga. Inumin bilang 3
Soda at mga carbonated na inumin sa umaga. Number 3. Ang inuming may bula na mabilis magpataas ng presyon. Isang maliit na lata lamang ay maaaring maging sanhi ng reaksyon ng iyong katawan na parang uminom ka ng 1 buong litro ng likido. Hindi dahil sa dami, kundi dahil sa kung paano naaapektuhan ng inuming ito ang iyong urinary system. Ang unang issue ay ang carbon dioxide. Ang gas na ito ay lumilikha ng pakiramdam na bloated sa iyong tiyan at nagpapataas ng presyon sa iyong mga panloob na organo, kabilang ang pantog. Ang presyon na iyon ay maaaring magparamdam sa iyo ng pagnanais na umihi kahit na malayo pa sa pagkapuno ang iyong pantog. Ang pangalawang issue ay ang caffeine. Maraming soda, lalo na ang mga cola at energy drink, ay naglalaman ng caffeine. Ito ay isang malakas na diuretic. Pinapabilis nito ang proseso ng pagsasala ng mga bato at nagpapadala ng paulit-ulit na senyales sa iyong pantog kahit na hindi ka pa gaanong nakakainom ng likido. Ang pangatlong problema ay ang refined sugar at mga artipisyal na pampatamis. Pareho itong maaaring makairita sa sapin ng pantog, lalo na sa mga taong mayroon ng bahagyang pamamaga o mahinang tono ng kalamnan. Isang pag-aaral mula sa journal na BJU International ang sumunod sa mahigit 6,400 na kababaihan na lampas sa edad na 60. Natuklasan nito na ang mga umiinom ng soda araw-araw ay may 29% na mas mataas na panganib ng overactive bladder at halos 35% na mas mataas na panganib ng incontinence kumpara sa mga hindi umiinom ng soda. Ang issue ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang iyong iniinom. Ito ay tungkol sa paraan kung paano naaapektuhan ng mga inuming ito ang iyong pantog. Pinapabilis nilang mapuno ito at ginagawang sobrang sensitibo ang mga dingding nito. At kung madalas mo itong inumin ng mabilis, lalo na sa umaga, mas lumalakas pa ang epekto. Kung iniisip mo na mas ligtas ang diet soda, nakalulungkot, hindi rin iyon ang kaso. Karamihan sa mga diet soda ay naglalaman ng mga pampatamis tulad ng aspartame o sucralose. Ang mga compound na ito ay ipinakitang direktang nakakairita sa sapin ng pantog sa mga matatanda na nagpapataas ng pakiramdam ng pagkaapurahan at ginagawang mas mahirap manatili sa kontrol. Ang payo dito ay hindi na kailangan mong ganap na talikuran ang soda. Ngunit kung nakakaranas ka ng pag-ihi sa gabi, bigla ang pagkaapurahan o patuloy na pakiramdam ng presyon sa iyong pantog tuwing umaga, ang pagbabawas ng soda ay maaaring ang pinakasimpleng hakbang na maaari mong gawin upang mabawi ang kontrol. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapalit ng iyong pangumagang soda ng maligamgam na tubig, sinalang tubig na may ilang hiwa ng luya o isang herbal tea na walang caffeine. Maaaring tumagal ng ilang araw bago masanay ang iyong katawan, ngunit ang iyong pantog ay magpapasalamat mula sa unang araw. Kung ang soda ang unang naguudyok sa iyong pantog na maging aktibo ng maaga, ang susunod na inumin ang pangalawang bigla na walang nagbabala sa iyo. At sa kasamaang palad, ito ay napakakaraniwan na maraming tao ang hindi na napapansin kung gaano ito nakakaapekto sa kanila. Inumin bilang 2, matapang at matamis na kape inumin sa umaga. Newodoto, ang karaniwang pampagising na may masamang epekto sa mga senior. Ang isang iced coffee sa umaga na may gatas ay maaaring gumising sa iyo, ngunit ginigising din nito ang iyong pantog. Ang pagiging alerto na dala ng caffeine ay madalas may kasamang side effect na iilan lamang ang nakakapansin. Lumilikha ito ng mabilis, apurahan, at minsan ay hindi makontrol na pangangailangan na umihi. Ang caffeine ay isang natural na diuretic.
Pinasisigla nito ang iyong mga bato na gumawa ng mas maraming ihi na mas mabilis na pumupuno sa iyong pantog kaysa karaniwan. At kapag nagdagdag ka ng asukal sa tasang iyon, dinodoble mo ang stress sa iyong urinary system. Ang refined sugar ay nagpapataas ng pamamaga sa buong katawan, kabilang na ang mga tissue ng pantog. Para sa mga matatanda, ang pamamaga na ito ay maaaring gawing mas sensitibo at mas madaling magkaroon ng biglaang pag-urong ang mga dingding ng pantog. Ang mabilis na pag-inom ng kape, lalo na kapag walang laman ang tiyan sa umaga, ay lalo lamang nagpapalala ng sitwasyon. Hindi kayang iproseso ng iyong katawan ang biglaang tama ng caffeine at asukal ng sapat na mabilis, na nagiging sanhi ng pagkawala sa sinkronisasyon ng mga senyales sa pagitan ng iyong pantog at utak. Ang resulta ay isang biglaang pagnanais na umihi, ang pangangailangan na magmadali sa banyo o kahit na pagtagas kung mahina na ang iyong mga kalamnan sa pantog. Isang pag-aaral noong 2018 na inilathala sa Journal of Gerontology ang sumunod sa mga gawi sa pagkakape ng mahigit 6,000 na matatanda. Natuklasan nito na ang mga umiinom ng higit sa 2 matamis na kape bawat araw ay may 34% na mas mataas na panganib ng urinary incontinence kumpara sa mga umiinom ng kaunti o walang kape. Higit pa rito, ang mga taong nakakaranas ng pag-ihi sa gabi at madalas na pag-ihi sa umaga ay mas sensitibo sa caffeine kaysa sa iba. Ang pinakakapansin-pansin ay ang problema ay hindi lamang nagmumula sa caffeine, kundi pati na rin sa kung gaano kabilis ito iniinom. Kung ubusin mo ang iyong kape sa loob ng wala pang 5 minuto, 3 beses na mas malamang na mairita ang iyong pantog kumpara sa isang taong dahan-dahang humihigop sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Pinipiga ng caffeine ang makinis na mga kalamnan ng pantog. Pinapamaga ng asukal ang sapin ng pantog. Kapag parehong mabilis na ininom, walang oras ang iyong pantog upang maghanda o ipagtanggol ang sarili. Alam kong marahil ay nasisiyahan ka sa iyong kape sa umaga. Ngunit kung ikaw ay higit sa eksenta at nahaharap sa mga isyu tulad ng pagpunta sa banyo sa gabi, apurahang paghihi o pagkawala ng kontrol sa pantog sa umaga, maaaring oras na upang ihinto muna ang kape. Hindi na napoproseso ng iyong katawan ang caffeine tulad ng dati at ang iyong pantog ay wala na ring parehong tibay. Subukang palitan ang kape ng maligamgam na tubig, ilang hiwa ng sariwang luya o isang nakapapawing pagod na tasa ng herbal tea na walang caffeine. Ang mga mas banayad na pagpipiliang ito ay hindi lamang gigising sa iyo ng mas mahinahon, ngunit susuportahan din ang iyong nervous system at pantog habang sinisimulan mo ang iyong araw. Sa loob lamang ng ilang araw, maaari kang makapansin ng tunay na pagkakaiba. Huwag hayaang nakawin ng isang kaaya-ayang ugali ang iyong kaginhawahan sa buong umaga. Maaari pa ring maging isang mabuting kaibigan ang kape basta't alam mo kung paano ito tamasahin sa tamang paraan. Kung ang kape ay palihim na nanggagalit sa iyong pantog tuwing umaga, ang susunod na inumin ay maaaring ang siyang ganap na sumisira sa balanse ng iyong buong urinary system mula sa sandaling magising ka. At ang pinakakagulat-gulat na bahagi ay madalas itong lumalabas sa mga nakaka-relax na brunch sa katapusan ng linggo na tila hindi nakakasama. Inumin bilang isa, alak sa umaga. Inumin sa umaga number 1 ang nakaka-relax na lagok na tahimik na sumisira sa iyong tulog. Maaari mong isipin
na ang isang magaan na inumin sa umaga ay nakaka-relax, ngunit ang iyong pantog ay nasa panic mode. Kahit isang maliit na baso lamang ng white wine, isang fruity cocktail, o ilang lagok ng light beer ay maaaring magkaroon ng mas malakas na epekto sa iyong pantog kaysa sa iyong inaakala. Ang alak ay isang malakas na diuretic. Sa sandaling pumasok ito sa iyong katawan, itinutulak nito ang iyong mga bato na magsala ng mas mabilis, pinupuno ang iyong pantog ng mabilis at nagpapadala ng malalakas na senyales sa utak na oras na para umihi. Para sa mga mas bata, maaaring hindi ito malaking issue. Ngunit para sa mga matatanda, mas mahina ang mga kalamnan ng pantog at mas sensitibo ang sapin nito. Ang sobrang presyon mula sa mabilis na pagpuno ay maaaring humantong sa pagkaapurahan, pagtagas, o ang pakiramdam na hindi mo ito kayang pigilan ng higit sa ilang minuto. Ang mas masama pa, sinisira ng alak ang natural na produksyon ng antidiuretic hormone, ang siyang tumutulong sa iyong katawan na panatilihin ang mga likido sa gabi. Kapag bumaba ang hormone na ito, mas madalas kang nagigising sa gabi upang umihi, at sa paglipas ng panahon, nagdurusa ang kalidad ng iyong tulog. Isang pag-aaral mula sa Harvard University ang sumubaybay sa mga gawi sa pag-inom ng mahigit 3,000 na matatanda na may edad 60 pataas. Natuklasan nito na ang pag-inom kahit isang unit lamang ng alak sa umaga ay nagpapataas ng panganib ng malalang pag-ihi sa gabi ng 38%. Isa pang pag-aaral sa Europa ang natuklasan na ang mga taong regular na nasisiyahan sa mga inumin sa brunch tuwing katapusan ng linggo ay may 2 beses na dalas ng pagkaapurahan sa araw kumpara sa mga hindi umiinom, kahit na 1 o 2 inumin lamang bawat linggo. Bukod pa rito, ginagawang mas malabnaw ng alak ang ihi na maaaring pansamantalang sumira sa iyong balanse ng electrolyte at gawing mas reaktibo ang pantog sa maliliit na gatilyo. Ang ilang mga tao ay nakakaranas pa ng bahagyang pakiramdam ng hapdi kapag umiihi pagkatapos uminom, lalo na kung ang pantog ay namamaga na o nagpapakita ng natural na mga senyales ng pagtanda. Ang pinakamalungkot na bahagi ay hindi agad lumalabas ang mga epektong ito. Dahan-dahan silang nabubuo sa loob ng mga linggo na ginagawang mas mahirap kilalanin na ang iyong inumin sa umaga ay maaaring ang tunay na sanhi. Kung madalas mong sinisimulan ang iyong araw o ang iyong weekend brunch na may kaunting alak, beer, o isang fruity cocktail, ngayon na marahil ang panahon upang pag-isipang muli. Hindi na napoproseso ng iyong katawan ang alak tulad ng dati, at ang iyong pantog ay nararapat sa kaunting pahinga. Subukang palitan ito ng isang mainit na tasa ng chamomile tea, isang baso ng tubig na may pipino, o dinurog na katas ng upo. Ang mga banayad na pagpipiliang ito ay maaaring magpakalma sa iyong nervous system at tumulong na pakalmahin ang sapin ng pantog sa isang mas natural na paraan. Maaari mo pa ring tamasahin ang iyong mapayapang mga sandali sa umaga nang hindi isinasakripisyo ang kontrol sa pantog. Kung dati ay naniniwala ka na ang mga pamilyar na inumin tulad ng juice, soda, kape, o kaunting alak sa umaga ay walang epekto sa iyong pantog, ngayon alam mo na ang katotohanan. Hindi lamang ito mga nakasanayan. Ito ay mga senyales na kailangang iproseso ng iyong katawan araw-araw. At kapag patuloy na dumarating ang mga senyales na iyon sa maling paraan, kalaunan ay nawawala ang kakayahan ng iyong pantog na makasabay.
Isang mahalagang aral na matututunan natin ay ang kahalagahan ng pakikinig sa ating katawan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang katawan natin ay nagbibigay ng mga senyales at tungkulin nating unawain at tugunan ang mga ito. Maglaan ng sandali upang pagnilayan ang iyong mga gawain sa umaga. Umiinom ka ba ng isa sa mga inuming pinag-usapan natin? Kung gayon, huwag mag-alala. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang gabi. Ngunit, maaari kang magsimula sa isang maliit na pagpili, isang banayad na pagbabago sa paraan ng pag-aalaga mo sa iyong katawan. Subukang pumili ng isang maligamgam na baso ng tubig na walang asukal at walang caffeine, o simpleng tamasahin ang isang nakapapawing pagod na herbal tea o isang magaan na katas na gawa sa pipino, upo o berdeng mansanas. Ang mga pagbabagong tila maliit ngayon ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa sa loob lamang ng ilang araw. Hindi na kailangang mahirapan ang iyong pantog. Ang patuloy na pagnanais na umihi ay magsisimulang maglaho at ang iyong pagtulog sa gabi ay magiging mas malalim at mas mapayapa. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito upang maunawaan kung paano malaki ang epekto ng maliliit na pang-araw-araw na pagpili sa iyong kalusugan pagkatapos ng mangyaring bigyan ito ng like, ibahagi sa iyong mga mahal sa buhay, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano po ang iniinom ninyo tuwing umaga? At ano ang babaguhin ninyo pagkatapos ngayon? Binabasa ko po ang bawat mensahe ninyo. At kung gusto ninyong patuloy na makatanggap ng mga simple at praktikal na payo na ginawa para lamang sa buhay, pagkatapos ng siksi, pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell ngayon.